Sa ilalim ng truck, kaswal na sumabay sa ibang dalaw si Kataroha sa tulong ng ballpen. Ang diskarte. Ayan, nakatakas siya sa tulong ng ballpen. O, mantakin mo ha, mantakin mo. Wala siyang dalaw nung araw na yan. Pero nakapunta siya dun sa lugar kung saan nandun yung mga dalaw at nakalabas siya ng bilibid. Na alam nyo kung anong ginawa niya? Artistic pala to talaga. Alam mo, napakahusay nito. Dapat to talagang, ano nila to, mag-seminar ang mga preso dito. Takin mo, meron lang daw siyang ballpen, tapos yung kung ano yung itsura nung tatak nung mga bumibisita. Tinrowing lang niya yun doon sa kanyang pulso, tapos pinakita niya nakalaya na siya. Husay! Parteng ikinuwento niya sa Angono Police. Alamin, sa pagtutok ni Salima Refran. Ikaw ba si Michael Kataroha? Ikaw yung tumakas sa munti. Michael Kataroha, inaresto ka namin ha. Buhay na buhay ng matagpuan. Arestuhin. Ito naman mga arresting officer natin. Diyos ko, may makikita ka bang arresting officer na kulay pula pa yung wig? Walang hiya. Ito yung ginagamit ni ano eh. Ito yung buhok na ginagamit ni tawag dyan, si Ben Barubal. Paano mo naman irerespeto yung ganyang mga otoridad natin, Diyos mio. At iharap sa media si Michael Kataroha, ang inmate na Hulyo pa nawala sa bilibid. Hindi bangkay at lalong di pugot gaya ng mga naunang impormasyong lumutang. Binanggit pa nga noon na kanya ang butong nakita sa septic tank. Yan, sino ba hindi manggagalahiti? Dahil sa tarantadong to, naghukay ng EBAC yung mga otoridad natin dyan. Muntik pa. Mantakin mo, siyam na septic tank yun. Muntik pang kalkalin lahat yun dahil lang sa kanya. Diyos mio. Pero sa manok lang pala. Pero alam mo, talagang may kasalanan ito. Hindi naman yan eh. Hindi yan si Kataroha. Ang may kasalanan dito yung aso. Yung tatanga-tangang asong may kasalanan. Ang masama nito, tatanga-tanga rin yung naniwala dun sa aso. Kaya sabi ko sa inyo, kung hindi pulpul yung natin, yung DOJ secretary natin, hindi sana lalala itong issue na to eh. O kaya lang, nagbitaw siya ng statement na sinabihan daw sila ng aso na yung bangkay nandoon, may nakuwang buto ng Chicken Joy. Tapos sinabi, nakita yung bangkay dun na pugot yung ulo. Diyos mio, DOJ secretary, tapos ganyang kapalpak. So, isang mama lang, isang tao lang ang nagkaroon ng Congress hearing, nagkaroon ng Senate hearing dahil lang dito. Dahil lang sa incompetence nyo dyan sa bilibid, dahil lang sobrang tatangan nyo dyan, dahil lang sobrang luluwag nyo dyan, dahil lang, ewan ko kung yan ba'y kulungan pa ba o shopping mall. Mantakin mo, nakakalabas-pasok na yung mga preso. Pero kasunod ng tip na natanggap ng Angono Police, agad nilang minanmanan ang mga bahay ng magulang at mga kaibigan ni Kataroha sa Angono, Rizal. Positibo, naroon si Kataroha. Medyo tarik yung lugar at gilid ng bundok. Talagang intense na plano na wala siyang lulusutan. Naaktuhan namin siya doon sa bahay na kumakain. So, nung kumakain siya, hindi na siya nakapiglas. Dahil, corner na yung ating bahay niya. Hindi tulad ng maaksyong pag-aresto, casual lang daw ang pagtakas noon ni Kataroha sa bilibid. Nagkunwari siyang dalaw at para makasabay sa paglabas ng iba. Ginaya niya yung tatak no, di ba, may gate pass doon na tinatatak. Ginaya niya lang yun ng ballpen niya. Hindi ba malinaw ang detalye ng buong biyahe niya pa Angono, maliban sa bahagi ng paglalakad niya mula EDSA hanggang Cainta? Yung Senate hearing dito talagang di malaman kung tumakas o patay na siya. Matutuldukan na yung haka-haka na namatay siya o tinapon doon at ibinaon doon sa septic tank ng MVP. Pero noon pa man, bukas daw sila sa lahat ng posibilidad. Hilig kasi ang DOJ secretary natin, ang hilig. Ang hilig na hindi pa kumpleto yung ebidensya, hindi pa kumpleto yung investigasyon. Inaalam pa yung mga bagay-bagay, pinag-aaralan pa, nagbibitaw na ng statement.
Sana matuto na si DOJ Secretary, no? Sana sa susunod, pagka merong mga iniimbestigahan silang kaso, sana pabayaan niya muna yung matapos lahat bago siya magpa-interview, no? Kasi katulad nito, dahil dun sa kanyang interview, nagkaroon ng Congress at Senate inquiry, nagsayang tayo ng pera dahil dyan, pero napakahusay naman ng Congress dyan. Napakahusay dahil sa nangyaring ito, napatalsik si Bautista dyan ng di oras. Konti na lang yung patatalsikin dyan sa bilibid, babalik na ulit sa normal yan. Hindi naman talaga natin tinanggal yung possibility na pinatay siya and then inilibing inside. Kasi wala tayong nakikita. Hindi naman nagbigay ng pahayag sa media si Kataroha na nakulong dahil sa kasong paglabag sa anti-fencing law at may nakabingbing kasong carnapping. Bumuo na ng Board of Inquiry ang Bureau of Corrections o Bucor para imbestigahan ang pagtakas at kung may kasabwat siyang kawani ng Bucor. Kung meron, We'll have to... Katapang. Huwag mo nang isipin kung may kasabwat to. Walang pera to. Hampas lupa ang kriminal to eh. Magkakaroon lang yan ng kasabwat kung drug lord dyan. Yan sa bilibid. Drug lord. Tapos may operasyon ng droga dito sa labas. Nakatakas. Ayun, pwede yun. Pwedeng may kakunayve na kung sino-sino nyo. Pero kung ito, walang pera to. Ano ka ba? Ang kaso nito, pagnanakaw eh. Paano mong sasabihin, walang walang kakutsaba yan. Tanga lang kayo talaga pare-parehas dyan. Mga pulpul lang kayo talaga pare-parehas. Tutulog-tulog kayo. Yun ang explanation dyan. Huwag mo nang hanapan, Katapang, ng magandang explanasyon. Palpak ka. Incompetent ka. Wala kang silbi. Yun lang yun. We will file cases against them of negligence of duty. Cases against them, negligence. Ikaw ang negligence dyan. Ikaw ang walang tibay. Kung ikaw kasing tapang mo si Bantag nun, hindi sana nangyayari yan. Wala. Under ng leadership mo, may pumapasok ng mga kontrabando. May nagdodroga sa loob. May ganito, may ganyan, may nakakalabas. Ibig sabihin, Katapang, kung hindi lang makapal ang mukha mo talaga, dapat kung may hiya kang konti sa katawan mo, wala ka na dyan, ikaw na sana yung nagbitiw. Pero dahil matigas ang mukha mo, hahanapan mo ng butas yung mga kasamahan mo dyan para meron kang fall guy. Oo, pero kung ako sa'yo, sisihin mo yung sarili mo. Dahil sabi nga nila command and responsibility. Ikaw ang boss ng mga yan. Ibig sabihin, kung may mga tarantado dyan, ikaw yung namumuno, ibig sabihin, wala silang respeto sa'yo.